we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula NIV, sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting, Praise God. Isang mabiyayang madaling araw po sa lahat ng mga Dawn Watchers. Muli, isa na naman itong biyaya ni Lord sa atin, pribileyo na magamit tayo bilang mga nagbabantay sa panalangin sa madaling araw sa ubasan ng Prayer Faith Church Worldwide Ministries Incorporated. Ginaganap na po natin, pang-anim na taon na po tayo at 114 na madaling araw na pagdo-Dawn Watch Prayer. Amen. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa na talagang nananalangin ng walang patid. Amen. Ang ating mga Dawn Watchers. 20 na po tayo ngayon sa ating platform ng Zoom. Salamat sa Diyos at naagising tayo ng madaling araw para ganapin ang nais ng Diyos ipaganap sa atin sa ubasan ng Prayer Faith Church. At salamat din sa ating mga tigapanguna dahil sa kanilang kapahintulutan na magamit natin ng mga social media. Nandiyan ang Facebook Live at ang TikTok. Salamat dahil ito tayo ngayon, hindi lang tayo 20 makapakinig ng kapahayagan ng salita ng Diyos. Maging ating mga kaibigan, kung isi-share po natin sa kanila itong bagay na ating gawain, yung paghahayag ng salita ng Diyos. Salamat sa ating Spiritual Director, Bishop Ross M. Nozuelo, kasama kay Pastora Glory. Amen. At naka-Facebook Live na po tayo ngayon. Praise God. At salamat sa mga kamanggagawa na ka-join na. Pastora Senny sa lugar ng Canada. Amen. Sa kanila ngayon ay hapon, sa atin ay madaling araw. Salamat sa mga kamanggagawa na patuloy binabahagi itong ating gawain para mas marami ang maabot ng salita ng Diyos. Amen. At sa araw pong ito, sa madaling araw na ito, mapapakinggan po natin ang salita ng Diyos. Ang topic po natin ay running the race that God has set before you. Talagang meron na talaga naihanda ang Diyos sa atin. Gagawin na lang natin, gawin na natin. Running the race. Amen? Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Okay? At ang gagamitin po na kamanggagawa na maghahayag ng salita ng Diyos ay ang ating pastor sa POF Prayer Mountain chapter sa Kabalan. Walang iba kundi si Pastor Noel Tongko. Nak, it's your turn. Amen, hallelujah. Narinig po? Loud and clear, loud and clear. Ay, praise God, praise God. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ang Amen. magagawa ko sa ating ubasan ng Prayer of Faith at sa mga lingkod ng Panginoon. Isang mapagpalang umaga po, higit lalo sa ating spiritual director sa buhay ng ating Praise God. Bishop Nozuelo at sa ating masipag, masigasig na Glory senior to God, pastor. glory to God. At sa lahat po na mga kagawa na rito ipatuloy na kasama natin Amen. na nagpapagamit sa kanilang mga buhay sa paglilingkod sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Amen. Kagaya po ng banggit na ng ating senior pastor sa kanina, ang napakaganda po ng ating pagbulay-bulayan ngayon na nais ipahatbatid Amen. ng ating Panginoon sa buhay ng kanyang mga anak. Ito po ay matatagpuan po natin sa aklat ng Hebreo 12 verse 1 and 2. Ganito po ang sinasabi. Sabayan niyo po ko sa pagbasa. Kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Amen. Buong tayong tumakbo sa takbuhin na sa ating harapan. Verse 2,
ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Tayo Amen. patunangin. Praise God. Diyos na naibigay sa lahat. Lord, maraming salamat, Thank you, Ama, Lord. sa oras na ito, Lord God. Kung salamat, Lord God, na kami, Lord God, muli, Lord, ay nagkakatipon-tipon, Lord God, sa platform ng Zoom, Lord God, sa aming Danwatch Prayer, Panginoon, Lord, sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na kami, Lord God, ay mapakumabasa yung harapan, na kami humingi, Lord God, ng kapatawaran, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan, Panginoon, mga pagkukulang sa iyo, Panginoon, at higit lalo, Lord God, sa mga salitang aming nasambit, ang aming nangalabi, Panginoon, na hindi mabuti at hindi nakapagbigay sa iyo, Lord God, ng kaluguran. Patawarin mo po kami, Ama, at patuloy din po kami, Lord, nagpapatawad sa mga taong nakakasala sa amin. At Ama, malaya ka na pong makakilos sa buhay ng bawat isa. Yes, Lord, Lord sa God. oras ng tulog, handa mo ang aming mga puso, Panginoon, at punuin mo ito, Lord God, ng kagalakan, Panginoon. Lord, buksan mo, Lord God, ang aming mga espiritu na pangunawa, Panginoon. Pakalinisin mo ang puso ng bawat isa, maging ihanda mo na maging sisidla ng iyong banal na salita. Lord, sa oras na ito, Lord God, ako himingi, Lord God, ng pagsama mo ng iyong Santong Espiritu dahil patuloy akong maamin, Lord God, wala akong kayang gawin, Lord God, kung wala ang pagsama mo, Yes, Lord. yes, Lord. Lord, ang lahat ng ito, Lord God, ay akin ang itinitiwala sa iyo, Panginoon, ang katagumpayan. Sa pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen po. At tayo naman po ay dadako sa ating topic o pamagat ng ating pagbulay-bulayan ngayon is running the race that God has set before us. Ano ba ibig sabihin nito, Pastor? Amen. Talagang pong itong ating buhay. Yung naniniwala po ba tayo, mga kapatid, na mayroong itinakda ang Diyos? Amen. Sa ating mga buhay, sa inyong mga buhay. Amen. Bakit? Amen po, sa dami-dami po ng tao sa mundo. Pero iba yung itinakda ng Diyos Amen, amen. sa buhay natin. Amen. Which is ito po yung paglilingkod, pag-serve sa Kanya. Amen. At tuturuan po tayo. Ano po ba ibig running the race? Amen. Ito po yung pagsasabuhay po natin sa ating buhay Kristiyano. Ito, paano po natin ito magagampanan? Amen. Yun po yung running the race that God has set before us. Amen. Hallelujah. Amen. At hindi na po natin pakatagalin pa. Dadako din naman po tayo sa ating tema na sasagutin. Amen. How to run the race that God has set before us. Amen. Paano tayo tumakbo sa takbuhing itinakda ng Diyos o sa Panginoon sa ating buhay. Amen po. Unang puntos po, malino po na nababasa po natin yan sa chapter 12 verse 1a. Amen. Sinasabi niyan, kaya nga dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin na natin ang anumang balakid at ang kasalanang kumapit sa ating katawan. Amen. Ano po ba tatanggalin natin? Kaya ang una pong puntos natin dito is strip off hindrances. Amen. Ano ba strip off? Amen. Yung pag-alis o alisin. Amen. O tanggalin. At yung tinatawag po ng hindrances, amen, ito mga hadlang o balakid. Amen. Kaya yun po yung unang puntos natin. Strip off hindrances. Amen. At paano pa natin ito maaalis? Ano pa yung mga tatanggalin natin na nagiging marami po talaga, mga kapatid, bilang mga lingkod ng Panginoon. Alam natin lahat yan na hindi madali yung buhay Kristiyano, higit lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Alam po natin hindi madali yan. At dahil po yan sa mga balakid o yung mga bagay na nasa atin, na nakasanayan nating gawin. Amen? Ang dami po niyan, mga kapatid sa Panginoon. Kaya po sinasabi doon sa aklat ng Colossus 3 verse 8, basahin po natin, ngunit ngayon, itakwil na ninyo ang lahat ng galit, puot at sama ng loob.
iwasan na ninyo ang panlalait at malaswang pananalita. Ayun po mga kapatid, malinaw po yun. Yun po yung mga talagang hadlang, yung mga hindrances po talaga na nasa atin, yung nakasanayan natin na magpahanggang ngayon napakahirap pong bitawan. Amen. Hindi naman po yan kayamanan, mga kapatid, pero bakit napakahirap bitawan? Amen. Yung sasabi na pag may nangihingi sa iyo ng tawad, sabi na pinapatawad na kita, pero hindi ko po makakalimutan ang ginawa mo sa akin. Amen. Madalas po nating narinig yun. Amen. Grabe no, yung puot. Amen. Grabe, nagtatanim po talaga ng sama ng loob. Galit. Amen. Ano pa? Iwasan din ninyo yung mga kapatid. Totoo po ito. Marami po ako nakikita, narinig na mga pastor, yung magpahanggang sa ngayon. Tuloy pa rin na mahilig pa rin malait pag may nakita siyang may mga kapansanan. Naiinis pa ako minsan. Ay, alam mo, kakalabitin ka pa. Sa pagkakasala niya, gusto mo pang idamay ka. Amen. Kaya pag ganun, lumalayo po ako. Amen. At saka hindi ko po talaga tinutolerate yung talagang kakampihan mo pa. Talagang sinasabihan ko siya. Amen. Kaya dahil yung po hindi po yun para sa Diyos, hindi po nagbibigay kaluguran sa Diyos. Amen. Yung panlalait, yung mga hanggang ngayon, yung nakasanayan natin mga alimura na salita. Totoo po yan. Ako dati, nung bago ako sa Olongapo, hindi naman po ako mahilig niyan eh. Hindi pa po ako Kristiyano noon. Hindi po talaga ako mahilig yung mga nagmumura, kung ano ng mga salita kasi hindi po kami sanay. Dahil sa lugar po talaga ng probinsyano po natin, instricto po. At higit lalo noon, yung mga magulang natin, napaka-instricto po nila pagdating sa disiplina. Amen. Pero nung natunan ko rin po yung katagalan, pinahawa na rin po ako. Ano bang ginagawa na pong almusal? Yung pinang-araw-araw na, pinang-oras-oras na. Amen. Para bagang papasikatan. Pero sa daya po ng Panginoon, nung nakilala ko po ang Panginoon at yung tinanggap ko siya, unti-unti po yung nababago. Praise God. Amen. Unti-unti po yung naalis. Yung mga hindrances na yun na naging sanhi na. Yung mabagal na pag-usad ng paglago ng buhay natin bilang Kristiyano. Yun po yung mga katatlo sa Panginoon. Amen. Ano pa yung mga hindrances? Yung mga bisyo. Amen. Ang dami. Sabi pa po sa aklat ng Efeso 4:22 to 24, iwasan ninyo ang dating pamumuhay. Amen. Hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masamang pagnanasa. 23, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. 24, at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan, hallelujah, nilikhang kalarawan ng Diyos at nahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Amen. Yung po yung mga kapatid sa Panginoon. O how to run the race that God has it before us. Amen. Paano natin yung ipapamumuhay? Yung alisin ang mga hindrances. Strip off hindrances. Amen. Yun po yun. Alisin na natin, magbago na tayo. Kung totoong tinanggap na natin ang Panginoon, ibig sabihin yun, bago na tayo. Tinanggal na natin Panginoon yun. Ang gawin na lang po naman natin mga kapatid sa Panginoon is panatilihin, pahalagahan po iyon. Amen. Yung paglinis ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya yun po yun. Isang halimbawa po natin, yung hallelujah. Yung buhay po, yun po yung para managumpay po tayo. Amen. Yun po yung mga kapatid sa Panginoon. Kaya tularan po natin, yung mangalala po natin yung sa aklat ng unang Samuel. Hallelujah. Yung buhay ni David. Hallelujah. Na yung bago siya humarap o labanan niya si Saul, amen, hindi po ba pinatsuot sa kanya ni Haring Saul yung kanyang baluti? Amen, na napakabigat. Amen, yun po yung mga hindrances niya doon. Amen, na hindi, parang ganun din po sa buhay Kristiyano. Yung bago niya harapin si David, si Goliath, amen, talagang napagtanto niya na ang mabigat at mahigpit na baluti ni Haring Saul ay talagang nagpapahirap sa kanya. Amen? At
Kaya hinubad niya po ito. Amen. At ang ginamit na lamang po niya na panglaban niya kay Saulo, yung kanilang sling o tirador. Amen. At nanadagumpay po siya mga Panginoon. Bakit? Tinanggal niya po kasi yung pabigat, yung pasanin na nadaldala niya. Ganon din po tayo, Panginoon. Hindi tayo uusad. Kapag marami tayong daladala, marami tayong pasanin sa buhay. Yun po yung mga kapatid sa Panginoon. Kung gusto po talaga natin sa atin na hindi pa nakakaganap nito, amen, alisin na natin. Yung lagi kong naririnig na yung natin yung proseso daw po yung pagbabago. Amen. Totoo po yung mga kapatid sa Panginoon. Proseso po yun. Pero paano naman po kung pastor na? Proseso pa rin po ba ang tawag sa atin doon? Amen. Pastor na nga eh. Amen. Nasa mataas na pagkatawag. Tapos sasabihin, proseso pa rin. Paano nga mapaprocess kung hindi naman po tayo papaprocess? Hindi po tayo nagpasubmit. Hindi natin sasabit ng ating buhay. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, alisin natin yung mga bagay na yan na hindi nakakatulong sa ating paglago. Kaya, strip off na. Alisin na natin ang mga hindrances. Ikalawang puntos po, mababasa din po natin sa same verse po, 12 verse 1b. Sabi niya dito, buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhin nasa ating harapan. Amen po. Ikalawang puntos po natin, run with endurance. Amen. Takbo tayo na may pagtitiis, mga kapatid sa Panginoon. Tumakbo tayong may pagtitiis. Tumakbo tayong may matatag na determinasyon. Amen. Itong verse na to, itong talatang ito ay ito po yung naghihikayat sa atin na magpatuloy sa pagsulong. Amen. Hallelujah. Hindi po yung paatras. Amen. Lahat naman, hindi naman po madali. Kagaya na po sinabi natin kanina at marami ng bis nating narinig. Hindi madali. Sa kabila ng mga iba't ibang pagsubok, magiging physical o emotional man ito mga kapatid sa Panginoon. Na hamon sa ating buhay. Ang pagtitiis po kasi ito po yung lalarawan, nagpapakita ng disiplina sa ating sarili. Amen. Bilang mga lingkod ng Panginoon. Amen. Matatag na determinasyon na tumutuon sa pangwakasang layunin sa halip na pagsuko. Amen. Yun po yun. Pagtitiis lang po tayo. Tuloy-tuloy po. Amen. Endurance. Hallelujah. Sabi po sa Galatians 6:9, verse 9, kahit huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo ay aani kung hindi tayo susuko. Amen. Hallelujah. Totoo po, tumapit sa Panginoon. Ano pa ba po yung, di ba po ba ang ginagawa natin ang inatik na to is, ang larawan po natin, halimbawa ito, isang runner o isang marathon. Amen. Amen. Alam niyo pa sa Panginoon, isang lang po, testimony lang po. Ako rin po nung kabataan ko, nung ako high school o elementary high school, nagiging din po talaga ako, isang atleta din po ako. Amen. Talagang halos nandiyan na po sa akin lahat ng sports. Iilan na lang po yung mga pangbabae na laro na lang po kadalasan na wala ako. Amen. Nandun po talaga yung kapag yung disiplina sa sarili. Amen. Bakit? Alam mo yung turo po ng coach natin kasi pag wala po tayong pagtitiis, kung napapanghinaan po tayo ng loob nun, paano po tayo mananalo? Paano natin matatapos yung sinasalihan natin kung ilang meter man yan? Amen? Ako po kasi noon is hindi po ako masyadong sprinter. Ang pinakabis ko lang po noon is 400, 800. Ang dabis ko po talaga dati is nasa 3,000 to 5,000 meter. Yun po yung bis ko noon. Napakahirap po tapusin. Amen? Higit lalo po na kapag hindi po tayo po talaga sa pagdisiplina na yon, na pag napagpanghinaan po tayo, talagang minsan tumitigil tayo. Amen. Madalas po nating naririnig na hindi na po masama yung tumigil. Ang masama po talaga yon is yung huminto. Amen. Higit lalo po mga kapatid sa Panginoon, marami po yung narinig po natin na
may mga nagpapaalam na daw na hindi na daw kaya. Amen. Dahil sa maraming problema. Amen. Yung kasi hindi mo kasi binigay, Panginoon eh. Amen. Kaya po na nagpapaalam na. Talagang naaamis ako doon sa sagot ng ating mga tagapanguna sa kanya. Amen. Yun po yung totoo. Huwag tayong tumigil kung gusto. Kasi meron tayong goal eh. Yung goal natin yung makamta natin yung yung kaligtasan. Kaya bakit tayo titigil? Mawawala lang po yung mga bigati natin kung ito ay tatanggalin natin. Umpisahan nating tanggalin unti-unti. Amen. Hindi mo masama naman po siguro biglain eh. Hindi po madali kasi yun. Kaya yun po yung mga sa Panginoon. No? Tala ko po doon sa isang testimonya. Di po ba si Moses? Amen. Hindi po madali yung pinagdadaanan ni Moses. Amen. Nagtiis siya sa pag-akay sa mga taong nagreklamo sa halimbawa yung sa buhay na yung pinangunahan niya, yung mga Israelita, amen, para na lang reklamo, amen, pero nagtitiis si Moises kasama ng mga tao ng Diyos kaysa naman, di ba po ba si Moises is hindi na po siya mahirap dahil napunta nga po siya doon sa magandang sa Egypt, amen, Ehipto, pero pinili niyang sundin yung magtiis doon sa tinawag ng Panginoon na ilabas Ehipto yung mga anak ng Diyos, yung mga tao ng Diyos. Amen? Kaya tumulad po tayo. Hindi man madali, pero pag sa Diyos tayo nagtitiwala, magagawa po natin. Ikatlong punto, mababasa naman po natin ito sa verse 12, chapter 12, verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya analintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Ikatlong puntos po natin mga Panginoon, fix our eyes on Jesus. Amen. Hallelujah. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Jesus. Ang ibig sabihin nito, amen? Yung ituon. Ibig sabihin po ay yung narinig ko ito laging iangkla natin ang ating pananampalataya at atensyon ng buo sa Panginoong Jesus. Amen. Tandaan po natin mga Panginoon. Bakit angkla? Iangkla. Alam mo yung bangka, sa mga ngisda, alam nila yun. Pag yung isang bangka, walang angkla, kung saan po yan tatangayin ng alon, ng hangin. Kapag naka-angkla na yan, pag inihulog po yung angkla, hindi na po yan aatras. Amen. Ganun po yung mga kapatid ng buhay Kristiyano. Kapag hindi po tayo naka-angkla sa Panginoong Hesus, yung ating pananampalataya, tatangayin po talaga tayo kung saan ay. Amen. Pero pag tayo naka-angkla, makakatiyak tayo. Ibig sabihin po talaga, pag tayo nakatuon, yung focus natin, yung buong attention natin, yung puso natin ay talagang totoo na hindi tayo tatangayin ng hangin, ng anong mga pagsubok at bagyo na darating sa buhay na. Amen. Yung minsan kasi, madalas nga hindi nga minsan marami. Hindi lang kunti, mas marami po na yung pag-alala niya sa Panginoon o sa Panginoon is occasional. Amen. Kapag may hihingin, madalas po yan. Pag may hihilingin, kapag may hiling na kagalingan o financial, occasional lang po. Doon po natin naalala na may Diyos tayo pala. Nakakalimutan. Pag walang problema, tingnan niyo po yung nangyaring mga maraming kaguluhan. Tingnan po yung maraming yung mga nagaganap na lindol. Natatawa nga po sa mapapanood po yung video pa napapakinggan ay puro po Panginoon ay.
Grabe yung tawag nila sa Diyos. Amen. Mga kapatid, di po ba natin pwedeng tuloy-tuloy na nakaangkla ang ating puso, ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus? Amen. Colossus 2 verse 6-7. Yamang tinanggap na ninyo si Kristo Hesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. 7. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayo magpasalamat sa Diyos. Yun po, malapit sa Panginoon. Talagang ang talatang ito talaga nagpapakita po talaga ito na naghihikayat na ituon talaga natin ang ating pansin kay Jesus, ng Panginoong Jesus bilang pinaka perfectong halimbawa, amen, ng pananampalataya na nagtutulak palayo sa pagkagambala at panghihina ng loob. Amen. Yun po yung mga, kasi alaman po natin yung ginawa ng Panginoong Jesus, di ba? Sa krus ng Kalbaryo. Hindi po madali yun. Amen. Amen. Sabi ng iba, madali lang po, ginagawa po namin yan taon-taon. Nagpapako kami sa cross. Amen. After pagkapako ng cross, pagdating na nga po, nagiinuman. Amen. Tuwing Biyernes Santo po, nagagawa. Amen. Pagkatapos nila, gusto kasi nilang subukan eh. Gusto din nilang gawin yung ginawaan ng Panginoong Hesus. Amen. Pero hindi po nabago. Kasi nga, occasional lang po. Amen. Ganong buwan lang po nila ginagawa. Ganong araw lang din po. Kaya, paano po tayo nakakausad? Paano po natin may pamumuhay yung buhay na itinakda ng Diyos sa atin? Yun po yun. Bilang halimbawa po, yung nangyari po sa buhay ni Pedro. Tingin po ba? Nandun po yung faith niya nung una, lakas eh. Kaya nga po siya nakakalakad sa tubig, sa dagat. Pero nung dumating parating sa kanya, yung isang malaking alon, sa atin po yun, pagsubok po yan. Amen. Natatakpan, sobrang laki. Hindi niya nakikita yung laki ng pag-ibig ng Panginoon, ating Panginoon sa atin. Amen. Kaya po siya nalubog. Pero nandoon naman po talaga yung pagsisisi niya. Andun, nahiahon din naman niya. Dahil sinigaw pa rin niya ang pangalan ng Panginoon. Amen. Ganun po din po tayo. Kaya, yun po yung maiksi nating kapahayagan sa oras na ito. Amen. Na sa ating buhay, ang naririnig natin sa oras pong ito. Amen. Isang maiksing paalala lang po na natin yung tatandaan na ang ating Panginoong Hesus ang pinagmulan, amen, at kabuuan ng ating pananampalataya. Si Hesus ang nagpasimula ng pananampalataya at siya rin ang magdadala nito sa kaganapan o kasakdalan. Amen. Kaya ibig sabihin natin, ibig sabihin po nito mga kapatid sa Panginoon, ito ay nakasalalay tayo sa Kanya mula simula hanggang wakas. Salamat po sa Panginoon. Tayo po nanalangin. Amen. Praise God. Maraming salamat, Lord God, sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat sa salita mo, O Lord God, na patuloy nagbibigay sa amin, Lord God, paalala, O Lord God, reminders, Panginoon, kung paano namin, O Lord God, paano kami, Lord, makaganap, Lord God, sa takbuhing itinakda mo sa aming harapan, Panginoon, bilang mga lingkod mo, Lord Diyos. Lord, patuloy mo lamang kaming turuan, gabayan, ingatan, samahan, Panginoon. Sa lahat, O Lord God, ng mga bagay na pinapagawa mo sa amin bilang mga lingkod mo. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Palapakan natin si God sa buhay ni Pastor Noel, sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos ngayon. Tunay mga kapatid ko sa Panginoon, talagang ang buhay na ito ay puno-puno ng takbuhin. Amen. Hallelujah. Minsan din natin alam kung anong ating uunahin. Yan po yung buhay pananampalataya. Pero tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon,
Hindi tayo pang 100-meter dash, yan ang madalas sinasabi ng ating bishop, ng ating tigapanguna, no? Ang takbuhin natin ay parang marathon. Eh, hindi tayo pabilisan. Maraming nagsimula sa atin na mabilis, nasaan na sila ngayon? Amen. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin ay matapos natin yung takbuhin ibinigay niya sa atin. Siya naman talaga nagse-set ng takbuhin natin. Kaya sa oras nito, nakita naman natin maraming mga mananampalataya na masipag lang sa una. Tinatawag nila good for you, masipag manalangin, masipag maglingkod, masipag sumunod sa Diyos, pero habang tumatagal, ano nangyayari? Okay, nawawala sa gawain dahil sa bagay na naidiin sa atin ng ating preacher. May mga hadlang talaga, yan ang tukso, problema, isa ang pagod, no? Yan yung mga dahilan kung bakit maraming mga Kristiyano hindi nakapagpatuloy sa takbuhin ibinigay ng Diyos sa kanila. Napapahinto talaga sila. Hindi naman tama naman sila ng preacher natin. Okay? Nandun, nakaramdam tayo ng pagod. Okay, napapahinto tayo. Pero hindi nangangulugan na hindi natin tatapusin yung takbuhin ibinigay ng Diyos sa atin. Hindi naman nangako ang Diyos na hindi tayo mapapagod pero ang pangako niya sa atin ay i-restore niya ang ating lakas. Amen? Ipapanumbalik niya ang ating lakas. Ang Diyos ang tumawag sa atin, Diyos naglagay sa atin sa takbuhin ito. Kaya huwag ka mag-alala, hindi ka nag-iisang tumakbo, kasama natin ang Diyos sa takbuhin ito. Amen? Siya lagi magre-restore ng ating lakas at siya magbibigay sa atin ng katagumpayan. Kaya na lagi natin narinig, ang Diyos talaga nagbibigay sa atin ng kakayahan magawa natin ang kanyang kalooban. Kaya tanggalin na natin, it's about time, sabi nga ng ating preacher, tanggalin na natin itong mga hindrances na ito. Okay? Kasi meron bang atleta na tumatakbo, bit-bit siya aparador niya. Walang ganun. Hadlang yun, no? Para magawa niya yung takbuhin na pinapatakbo sa kanya ng Diyos. Kaya anong gagawin natin? Ano may mga bit-bitin meron tayo, mga mabibigat na dalahin, ibigay na natin sa kanya lahat yan. Okay? Ano man yung mga magpapabagal sa takbo, sa pagmi-ministry natin, ibigay na natin lahat sa Diyos yan. Ayan yung mga kasalanan, dapat na natin talikuran. Amen? Hindi tayo po pwedeng lumago sa ating buhay pananampalataya kung patuloy tayong impluensya ng mga mali sa libutan ito. Mga maling pagpili sa prioridad. Amen. Okay, mga maling inilalagay ng kaaway sa puso natin. Mga bagay na pagkahumaling sa mundong ito. Okay? Mga gawain na magpapalayo sa atin sa Diyos. Itong pagdodownloads ba natin at pananalangin sa takip silim ay magpapalayo ba ito sa atin sa Diyos? Yan lagi ko sinasabi. Gawin mo yung inaakala mong tama, kung yan ay magpapalapit sa iyo sa Diyos. Kung yan ay magpapalayo sa Diyos, kakamali na tayo. Okay? Balakid yan ang kaaway. Ayaw ng kaaway mapalapit tayo sa Diyos. Kaya ba lumalapit tayo sa Kanya, lalong lumalapit din ang Diyos sa atin. Amen? Tama po ba? Come near to God and siya mismo, mararamdaman mo ang lapit-lapit niya sa atin. Tama po ba? Kaya ano man yung mga bagay na sagabal sa buhay paglilingkod natin. Bitawan na natin yan. Amen. Okay. Tawagin natin kaagad ang ating Panginoon na siya naman talagang ating kalakasan. Okay. Kaya minsan parang nagtataka tayo ba't ang bagal ng paglago natin. Kasi meron ka pa rin hindi mabitaw-bitawan na nagpapabigat sa pagtakbo mo. Okay. Kaya ano man yung mga pumipigil sa atin sa paglago, kailangan ay makita natin yan. Ask God, Lord, ano ba itong mga nagpapabagal sa atin? Papakita sa iyo ni Lord yung mga kasalanan. Definitely, hindi ka kukonsintihin ni God. Amen? Ugali mo, relasyon mo, kung yan ay magiging sagabal
bitawan mo na. Minsan parang hirap maglingkod kung may pagpili. Pamilya ba o si Lord? Okay? Ano ba pa yung isa? Overtime ba? Mataas na sweldo? O si God? Minsan napagpapalit natin si God sa maraming bagay. Ang ating Panginoong Jesus na nagsabi, ano ang iwan natin ng dahil sa Kanya? Siya ang Diyos na mangangalaga. Tama po ba? Ano kailangan natin alisin ngayon para mas mapabilis yung pagtakbo natin? Okay? Na inilaan ng Diyos. Ang Diyos naman talaga naglaan yan Pangalawa, idiniin sa atin yung salitang endurance. Huwag kang susuko, kapatid. Mahinto ka man, tuloy pa rin. Amen. Huwag kang mag-give up. Yung salita rito sa atin na yung word na meron tayo sa Bible, yung perseverance. Ito yung na kahit pagod kahit mahirap kahit maraming pagsubok patuloy pa rin tatakbuhin. Amen. Kaya tandaan po natin ito. May pangako ang Diyos sa atin. He will never leave us nor forsake us. Ano man takbuhin yan, naniniwala tayo. Pananagumpayin tayo ni God. Amen? Kaya yan yung nais ng Diyos. Yung mga taong makapagpatuloy hanggang wakas. Kaya huwag tayong magnawa, gumawa ng pinagaganap ni Lord sa atin. Ayan. Dati, nagagawa pa natin pumunta ng tabing dagat Ngayon, mamamasahe ka pa, tama po ba? Para makaload tayo sa buhangin. At makapanalangin ng taimtim sa harapan ng Diyos sa madaling araw. Noon, nagagawa mo, ba't hindi mo magawa ngayon? Ano ba pinagkaiba? Masyado ka na ba busy ngayon? O masyado ka nagpupuyat? O masyado ka maraming ginagawa? Mga bagay na hindi mo pinagagawa ng Diyos sa iyo. Yun ang mahirap dun Yung ginagawa mo ba, yan, gusto ba ni God yan? Yung ginagawa mo ba ay talagang para for God's glory o for your glory? Yan. Kaya isip-isip muna. Oo, humingi tayo ng wisdom kay Lord. Okay. Totoo yan, maraming mga tiisin. Pero huwag tayo hinto. Maaaring mapagod tayo sa paglilingkod, mapagod tayo sa pananalangin, mapagod tayo sa... Pero kapatid, ang Diyos ay nariyan lagi. Huwag kang hinto, sabi niya. Okay. Ang Diyos ang kikilos kahit hindi pa natin nakikita ang resulta. Ano magiging bunga nito? Dahil nakita na ng Diyos yung dulo, okay? Yung katagumpayan para sa atin. Kaya wag natin nialis ang ating paningin sa Kanya. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Sabi ng preacher natin, amen. Yan ang sekreto ng takbuhin na ibinigay ng Diyos sa atin. Focus tayo lagi sa finish line. Focus tayo lagi sa Kanya. Kapag ang ating mga mata ay nakatuon sa problema, yung mga circumstances, nakatuon sa pagod mo, sa opinion ng mga tao sa paligid mo, sigurado ako, hinto ka, manghihina loob mo. Born again ka, wala naman nabago sa buhay mo. Mga ganun pananalita. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, tutok lang tayo, magpatuloy tayo. Ano man sabihin, palilibak ng mga tao sa paligid natin. Hindi naman nila nakikita laman ng puso natin sa harapan ng Diyos. Tama po ba mga kapatid? Kaya tandaan natin ito. Kung si Jesus ang nagbigay sa atin, siya din ang magtatapos. Amen? Okay. He is the author and finisher of what? Of our faith. Amen? Kaya patuloy lang tayo. Kasi Pedro nga nakalakad sa ibabaw ng tubig habang nakatingin sa ating Panginoong Yesus. Nagawa niya, di ba? Posible ba makalakad sa ibabaw ng tubig? Oo, imposible yun. Pero nagawa ni Pedro, nakalakad. Nandun na nga siya, nakakalakad na nga siya sa himala ng Diyos. Problema dahil naituon niya ang kanyang pansin sa hangin, sa alon, yan na, nagsimula na siyang lumubog. Huwag tayong papayag na nakawin tayo ng paglubog. Okay? Kaya dapat bilang mga anak ng Diyos, focus tayo sa Kanya. Okay? Sabi nila, madali daw maniwala sa Diyos, manalig sa Diyos, pero yung takot, yan ang magpapahina sa atin. Kaya tandaan natin, gaya na sinabi ng ating preacher, Pastor Noel, alisin na natin ang mga hadlang.
Okay? Mga kasalanan na yan na magpapabagal sa atin sa pagtakbo. Magpatuloy tayo ng may pagtitiis kahit dumaraan tayo sa pagsubok. Siyempre, napakahalaga nito. Ito natin ang ating Panginoon. Kanino? Sa ating Panginoong Yesus. Bakit? Dahil siya ang simula at katapusan ng ating pananampalataya. Mga kapatid, maaaring marami pa tayong karerang tatakbuhin o haharapin. Okay? Pero tandaan natin, hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ang tumawag sa atin sa ganitong karera, sa ganitong layunin. Siya rin ang magpapalakas at aakay sa atin hanggang sa dulo. Makakatapos tayo, kapatid. Don't give up. Don't quit. Okay? Kaya alisin na natin ang anumang hadlang na yan. Huwag tayong sumuko kapag tayo napapagod. Amen? At magagawa natin yan sa lakas at tulong ng ating Diyos. Muli, palapakan natin ang ating preacher. Thank you for watching. With us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.